Sunod. Dito tayo mga kababayan. Ano yan, Kent, yung sunod? Nako, eto mga kababayan, si Cynthia Villar naglumpasay. Nagwala na naman ang ate Cynthia ninyo, mga kababayan, Cynthia Loster. Kung naalala ninyo noon, mga kababayan, may inaaway na security itong si Villar. Ipalis nyo yan. Baka hindi nyo alam, ako nagpagawa niyan. Dati squatter yan, ginawa kong kalsada. Diba, nung una, nung nagwala siya, nung sinara ng security. Ngayon naman, mga kababayan, nagwala na naman siya. Ipapanood ko sa inyo itong video. Tapos, mga kababayan, sumagot na si Cynthia Villar sa isyung ito. So, dito, saan na ba yung nagwala siya? O, ito, mga kababayan. Basahin ko lang sa Pilipinas Today. Ayan, makikita sa video na nakipagdiskusyon si dating Senator Cynthia Villar sa mga village security staff kung saan maririnig na sinasabi ni Villar na ididimanda ko kayo, pati anong kalsada, harap ng bahay ko yan, lahat, bakit yung iba hindi mo nilalagyan? Batay sa mga ulat, ang pinag-ugatan ng komprontasyon ay dahil umano sa ipinapatupad na bagong traffic management scheme na layuning maibsan ang problema ng trapiko sa may BF Resort Drive, particular tuwing rush hour ng mga eskwelahan. Ayon naman sa ilang mga village official, pampublikong kalsada umano ang BF Resorts Drive, ang nangyaring komprontasyon ay bahagi rin umano ng pagpapatuloy na dispute sa pagitan ni Villar at ng mga Homeowners Association ng village nagmula pa noong 2022. Ayan. So, ayan po mga kababayan, nagwala na naman si Cynthia Villar. Naglumpasay na naman. So, ngayon, hanapin natin yung video, mga kababayan, nga saan nagwala siya. O, ito. Billionaire News Channel ito, Itidimanda po kayo. Kalsada naman po kasi. Anong kalsada yung harap ng bahay ko yan lahat? Bakit yung iba hindi mo nilalagyan? At saka, ikaw na naman tanga. Ako hindi ako tanga. Sinayos na po Hindi ako lukulo. Saan mo ako ginagayan? Hindi ako tanga. Trabaho din kasi niya. Pakinggan nyo lahat ng sinasabi niya. Kasi may quiz tayo. Umalis ka dyan. Umalis ka doon. Umalis ka doon. Umalis ka doon. Ito, alam namin ito. Pasok mo, pasok mo. Lalagyan mo ng mana. Hindi makakalipat mo. Kasi po, may dito na po kami nag-alis. Huwag ka mo akong kinuhan nila. Dati naman wala yan. Okay naman, hindi naman nagka-traffic eh. Wala naman yung traffic. Dito. Ako kayo magagalit sa akin. Ngayon kasi kami nagtatrabaho lang. Nagtatrabaho ka. Illegal na yung... Pakita mo sa kanila, yung BF Resort Homeowner Association na yan, inuwan, illegal na yan. Ayaw niya lang bumalik sa pwesto. Narinig nyo mga kababayan yung sabi niya? Yung BF Resort, illegal yan. Illegal na yan. Ayaw nilang umalis sa pwesto. Yun ang sabi niya. Mga kababayan, narinig nyo sa boses niya. Sa kanila, yung BF Resort Homeowner Association na yan, inuwan, illegal na yan. Ayaw niya lang bumalik sa pwesto. Anong hindi nyo alam? Dapat susunod ka sa Panginoon. Bigay mo sa kanila yung... Narinig nyo yun Yung BF Resort Association na yan, illegal yan. Ayaw nilang sumunod sa proseso. Ayaw nilang umalis sa pwesto. Sabi niya yan. Pero mga kababayan, sumagot si Cynthia Villar. Yung video daw na kumakalat ay edited. Paano naging edited? Wala daw siyang sinabing illegal. Wala daw siyang sinabing ayaw sumunod sa proseso. Alam nyo, naintindihan ko naman kasi matanda nga naman na, baka nag-uulyanin na. Pero mga kababayan, sumagot po siya. Ang sabi ni Villar, ito po, mga kababayan, ayan, Billionaire News Channel. Ayan, basahin ko lang. Former Senator Cynthia Villar comes on Tuesday said a viral video showing her confronting village security personnel was edited.
So, paano naging edited yun? Isimula nung nagwala siya hanggang sa umalis siya, nandun yung video. Walang edit dun, ang labo-labo nga eh. Arguing that the incident stemmed from the installation of bollards on what she claims is her property without prior consultation. So, yun daw nilagay na bollard doon para pang ano sa traffic ay wala daw ano yon tawag doon consultation, wala daw paalam sa kanya kasi harap daw ng property niya yon. Actually, para sa akin mga kababayan, no, kung ang bahay mo ay harap ng kalsada, yung kalsada hindi sa'yo. Yung kanal pwede pang angkinin mo. Pero pag sinabing kalsada yan, government na yan. Hindi sa'yo. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan huwag nyo pong sabihin na sa inyo yung harap. Kasi bakit? Bilyon-bilyon kaya ginastos nyo dyan para ma-open yung kalsada at mapunta sa village nyo. Hindi po ba kayo nahihiya? Yung phase 1 hanggang phase 5, pondo kaya ng taong bayan yan. Ginawa ninyong kalsada papasok sa village. Kaya wag yung sabihin sa inyo. Kasi bakit? Pera ng taong bayan yung pinanggastos dyan, no? Ginawang kalsada para mapasok dyan sa village ninyo. From phase 1 to phase 5, pondo, taxpayers money yan. Tapos aangkinin mo na property mo, yung harap na yan. Kaya hindi mo paharangan kasi property mo at hindi nagpapaalam yung mga security personnel ng BF's Resort. Tandaan ninyo, pera ng taong bayan yung pinanggawa nyo ng kalsada dyan. Baka nakalimutan ninyo. 'Di ba? Sabi mismo yan, ni Congressman Mark Santos, from phase 1 to phase 5, pondo ng DPWH yan. So, saan kayo nakakakita? Private property new village, tapos ang gumastos, DPWH. Diba? Oo, hindi maganda yung ganyan. Alam nyo ba yung mga ganyan? Gahaman sa pwesto, namamatay sa sakit na cancer. Ito, Cynthia Villar say, viral video edited, blame HOA for clash with security. O, edited daw yung pag-blame niya sa HOA. Paano naging edited? Saan naging edited yun? Kaya nga nag-comment ako dito mga kababayan sabi ko, biruin nyo lang ang lasing at bagong gising. Wag lang ang may kaso sa Security Exchange and Commission at natalo sa voting. Biruin nyo lang ang lasing at bagong gising. Wag lang ang natalo sa voting. Nag-comment ako dyan mga kababayan, tawa ko ng tawa, diba? Maraming ang nag-like ng haha dun Nag-like, tas haha. Diba? Biruin nyo lang yung lasing at bagong gising. Wag lang yung natalo sa voting. Ay, naku, mga kababayan. Tignan ninyo, nagwala. Tapos sumagot ka ngayon, sabihin mo, edited. Paano naging edited yun? Ayan ang sagot niya, Edited. Yung blames HOA for clash with security. Sige nga, tignan nga natin ulit mga kababayan kung saan ditong edited. Billionaire News Channel video to. Paano naging edited yan? Video ng Billionaire yan Bidimanda ko sa'yo. Inyo yan. Kaya nga ilalagay yan. Ito lahat dito. Mula dito. Lahat yan. Sa kanya lang naman yan, Mula dito hanggang dito, akin lahat yan. Putang ina, parang si FLM lang May ads po mga kababayan. Diba? Akin lahat yan. Ang lakas ng loob nilang mag-angkin yung mga kababayan, pero yung pondo niyan galing sa DPWH pinanggawang kalsada. Di ba? Nakakahiya yung ganun. Pag bibili ka ng bahay sa kanila yung benta, tapos pag nagpagawa ng kalsada, DPWH, oy, pera ng taong bayan yung pinanggawa ng kalsada na yan. Kung wala ang pera ng mga pinambayad naming tax dyan, hindi magagawa at tutubo at mamahal ang presyo ng lupa nyo. Lupa lang sa inyo, ang kalsada hindi. Tapos aangkinin mo yung kalsada, hindi pwede yung ganun.
'Di ba? Pera ng taxpayers money yan. Ano po kayo? Kalsada naman po kasi yun. Anong kalsada yung harap ng bahay ko yan lahat? Oh. Anong kalsada harap ng bahay ko yan lahat? Kalsada naman talaga yan. Hindi mo po pwedeng anuhin yan, angkinin. Hindi mo ilalagyan. Ay, saka! Kalsada yan. Ako, hindi ako tanga. Hindi ako tanga. Trabaho din kasi niya. Oo, ano lang. Sumunod lang naman sa trabaho yung mga security. Dapat puntahan niyo yung homeowners. Umalis ka dyan! Umalis ka doon! Umalis ka doon! Umalis ka doon! Yung kalsada. Anong kalsada? Akin lahat yan. Wow! Akin lahat. Saan napunta yung 18 billion ba yun? 13? Saan napunta yun? Yung pinanggawa ng DPWH. At bakit mayroong proyekto ang DPWH sa loob ng village ng Camela, dyan sa Cavite, na covered court or multipurpose building? Diba? Billionaire News Channel din yun galing. Tapos sasabihin niyo, anong kalsada? Akin lahat yan. Harap ng bahay ko yan. Alo, bakit ganun? Kaloka. Kaloka. So, kapag ka dumaan pala yan siya dyan, tapos nakaharang yung sasakyan mo, papagalitan ka niya kasi kalsada niya yan. Hala, pangit ng ugali na ganyan. Kaya nga pala sabi talaga nila na pangit daw talaga ugali niyan, mabait daw yung lalaki. Diba? Mabait daw yung lalaki. Mga kababayan. Sabi ni Sir Arthur de la Cruz, meron na daw dementia at high blood pressure. Kalukuhan mga kababayan, di ba? Kita ninyo. Charlie Borinaga, hello po sa'yo dyan. No? At kay Jerisel Pono, hello po. And kay Ma'am Joannis Chang. Di ba? Naku, nasaan na si General Torre. Di ba? 2026 na lahat high-tech na. Alam na namin ang pinagagawa nyo. Sabi ni Shushu. Ayan, di ba? So, yun po yun Ma'am Catherine, hello po. And kay Jesus Velasquez, hello po. And kay Flora Rabara, hello po. No? Yun po yun. Mga kababayan, yung ating reaction sa mga oras na ito. No, hindi ko na masyadong habaan po mga kababayan kasi dalawa lang po talaga yung nakita ko. Yung lalaki daw talaga, Ma'am Christina Mangusing, mabait daw talaga yun. Pero yung babae daw talaga iba ugali. Totoo po yan kasi ang dami ko pong kaibigan na taga dyan. Mahilig daw talaga yan mabuka daw kasi talaga yung babae. Oo, mas mabait daw yung lalaki. Sobrang bait daw nun, tahimik lang, tapos puro lang ganun. Lalo na daw yung biyenan niya, sobrang bait. Yung nanay nung lalaki. Yung biyenan niya. Sobrang bait daw nun. Pero siya, kabaliktaran, sabi nila. Oo. So, yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yun lang po yung ating... Ma'am Silpa Glory, totoo po. Yun lang po yung ating pag-uusapan sa mga oras na ito.